Hello, hello, Scorpio Collective, Sun, Moon, and Rising. Ako po si James. Kamusta po kayong lahat? And welcome po sa James Tarot PH. Diretso na po tayo sa inyong weekly reading for June 16 hanggang June 22. Sa Scorpio, tulad na kagawian ha, kunin mo lang yung mga resonate ka and leave the rest. Yung pong ibang impormasyon ay para po sa ibang Scorpio yun, kaya relax ka lang, enjoy our reading for today, and use your intuition para makuha mo yung akmang-akmang messages na kalob sa iyo ng iyong spirit guide sa ating reading for today. So Scorpio, paalala ko lang, meron po tayong isang tanong, isang sagot bonus portion later after our reading. So, hintay ka sa dulo because meron tayong tanong mo na sasagutin natin later on. Okay? So, Scorpio, thank you again for your donations po ha, saka po sa mga hindi nag-skip ng ads. Thank you again for your support, for your generosity at pagmamahal po sa ating channel every time na meron po tayong reading for Scorpio. So, thank you again for not skipping the ads. So, Scorpio, ano naghihintay sa inyo ngayon June 16 to 22? Inhale. And exhale. At the center of your reading, you have the Ace of Swords. Beautiful. In the area of what you want, you have the King of Swords. In the area of what you need, you have the Three of Wands. Lovely. In the area of what's affecting your current energy, you have the Four of Cups. Beautiful, beautiful. In the area of your near future, wow, meron kang Empress card. In the area of your challenge this week, meron kang King of Pentacles. In the area of your fortune, meron kang Two of Cups. Wow! Yes, kung may tanong ka, yes ang sagot, okay? In the area of your divine advice, meron kang Strength card. In the area of your outcome, ano kaya itong outcome mo para sa linggong ito, June 16 to 22, pag-usapan natin later, sabay-sabay natin siyang bubuksan. So bago natin basahin ang bawat cards mo in detail mode in different aspects of your life, first, ano muna ang lingering energy mo in your background na magagamit itong bala or armas this week para lagpasan ng bawat isang ito. Okay, Scorpio? At the bottom, you have the Tower card. Yes, change is definitely coming this week for you, Scorpio. Change in different ways, okay? Pwedeng change sa mindset mo, change sa pananaw mo, change sa routine mo, o change sa life mo in general, or change in love aspect or in your kaperahan, okay? So may mga changes na paparating sa life mo. This is something, Scorpio, na hindi may iwasan to ha. Ito'y hindi mapipigilan. This is something that you cannot force. This is something that you cannot control. This is divinely orchestrated plan for your life this week. Meron daw dapat magbago. Pwedeng lilipat ka ng bagong kumpanya, lilipat ka ng bagong trabaho, or lilipat ka ng ibang school, or you're trying to have a different mindset over a certain person. Ngayon parang may bago-bago sa pananaw mo sa taong ito, baka ganyan. So this time around, I'm hearing naman, this is a change for the better. Okay? Huwag mo itong panghilagan, huwag mo itong katakutan. This is something beautiful for you. Kaya relax ka lang. Just look at things without the fear in you. Okay? Parang kung kailangan mangyari. Kung kailangan magbago. Pero you don't need to force or control things to happen. Kasi baka pag kinontrol mo o kaya binago mo o kaya pilit mong pinwersa, lalo siyang magiging komplikado. Okay? Kung hayaan mo lang umandar ang mga bagay-bagay, just like sa mga ilog, kung hayaan mo lang umagos ang tubig sa ilog at hindi mo haharangan ng malaking bato, hindi mahihirapan yung ilog na umagos yung swerte niya at yung mga bagay na dapat umagos sa kanya. So make sure, just like you, be the river this time, Scorpio. Hayaan mo lang umagos ang pagbabago, hayaan mo lang mangyari ang mangyayari. Kung halimbawa hindi sa'yo, kundi sa family mo, o kaya sa lugar ninyo, o kaya sa school mo, sa trabaho, just let things go, let things flow, okay? Change is happening because parang finifilter. Okay, Scorpio, finifilter ang life mo for the better. Merong tinatanggal, merong binabago, merong in-eliminate, merong in-reorganize in order for you to get a better things sa mga bagay na ito. Okay? So ngayon, yung changes is inevitable. Changes is here and nobody can stop this, but this is a change for the better. Maganda ang dulot nito, kaya wag mong pangilagan, wag mong katakutan. This is something good for you. Especially, tignan mo naman ang cards mo, Scorpio. Napakaganda. Kaya itong change ito talaga for the better. Ito, okay? So pag-usapan natin in detail mode ang iyong cards, ilan muna ang iyong major arcana? You have the Empress card 1, you have the Strength card 2, and you have the Tower card 3. Tatlong cards na sa buhay mo this week. So sabi dito talaga, meron kang balak buuin.
Meron kang balak abutin, meron kang balak i-create, o meron kang gustong talagang matumbok na bagay na gusto mong i-create this time. Probably, makreate ng bagong negosyo, makapagpundar ng malaking bahay, makapunta abroad, anything a bigger milestone or a bigger creation in your life. At ito yung nangangailangan ng tibay ng loob mo, Scorpio, this time. Matibay na loob, tatag ng kalooban, tapang to create this, okay? Pero meron daw mga kailangan magbago para makuha mo to, para ma-achieve mo to. Your stamina, your stability is needed, especially in the changes to come sa buhay mo. Pero maaabot mo pa rin tong pangarap na to. And these changes ay parang adjustment. May kailangan mag-adjust, may kailangan baguhin, may mga sistemang kailangan bisitahin ulit para i-figure out kung nagana pa ba to, pero kung hindi na, kailangan baguhin. May mga paniniwala or setup, family setup or relationship setup na kailangan pag-usapan for things to be created and for things to happen. Okay? At itong pagbabago to, kailangan talaga maging matatag ka because adjustment ang kailangan sa part mo eh. May mga talagang dapat baguhin at ayusin eh. I-reorganize in order for you to really get this. Okay? Kaya kailangan talagang strong ka this time. Okay, Scorpio? Napakagandang empowering week ito for you. At tutuloy ito for the next weeks to come. Okay? So changes talaga ay something quick this time. So pag-usapan natin in detail mode ang kada card mo for the week. At the center, you have the Ace of Swords. Ace of Swords, sinasabi rito, clarity. Kapag naganap na tong pagbabago na ito, magiging clear na ang mind mo moving forward. Magiging clear na yung daan for you. Okay? Parang gulong-gulo ka, daming kailangang ayusin, daming kailangang gawin. And then, boom, make changes. Whether merong isang hindi matutuloy, may isang dapat tanggalin, magkaroon ka ng clarity sa isip, parang, okay, kaya pala magulo, kaya pala hindi mabago-bago ang mga dapat na bago, because, okay? Meron ka marirealize this week, a clarity of your mind, biglang lilinaw ang sa isip, para, okay, kailangan ko talaga itong pagbabago na to, because something is not working. Okay? May mga bagay na hindi nagaganap, may mga bagay na hindi natutupad, may mga bagay na hindi umaandar because of something in your life. Pwedeng tao sa paligid mo na humaharang, o kaya habits mo, o kaya ang mga talagang sitwasyon o sistema nga na kailangan talagang baguhin, and you're gonna realize, yes, kailangan baguhin talaga to. Kailangan na talagang mawala to. Kailangan na umandar to. Kailangan na iwan to. At nag-uugat yan sa clarity ng mind mo na parang, oo nga no, I need to figure this out. I need to remove this. I need to change this para magbago totally for the better ang life mo. Okay? The Ace of Swords being clarified by the Emperor card. Yes, maging matapang ka this time. To face this. To acknowledge this. To tell yourself na oo nga, kailangan talagang baguhin. Oo nga, mali nga ako. Kailangan talagang tanggalin na to. Oo nga, ito nga nagpapabagal sa akin. Ito nagpapabigat sa akin. Kaya harapin mo daw with the Emperor mindset, with the King mindset na parang, okay, kailangan ko to harapin, kailangan ko tong tuldukan, kailangan ko tong panindigan. Change is coming, change for the better. Dapat daw, in the grand scheme of things, kailangan mo maging on a bird's eye view na parang, okay, for the betterment of everything, sa dulo naman ito, maganda ang kalalabasan yan. So parang ngayon, harapin mo na yung pagbabago kahit mahirap, kahit nakapagod, kahit nakatakot, kahit napakahirap in your part, harapin mo because sa dulo nito, magiging okay ang lahat. Yun na lang daw ang i-mindset mo this time. Maging wise ka rin, Scorpio. Tinatawag ka ng spirit guides mo to be wise, to be smart. Itanong-tanong mo daw muna with a lot of people in order for you na matimbang mo kung ano yung talagang dapat baguhin, dapat tanggalin, dapat i-retain. Pero most definitely, there are things and people in your life na kailangan ng talagang tanggalin, baguhin. Okay? Para maging okay ang lahat. Because kaya siguro many times in your life, kaya parang gulong-gulo ka, litong-lito ka, hindi mo alam gagawin because there are a lot of people or things na kinikip mo pa sa life mo. If you're now very brave this time, at wise ka na this time, sigurista ka na this time, alam mo na kung anong dapat tanggalin. Okay? In the area of what you want, you have the King of Swords, yes. Ngayon, meron kang bagay na gusto mong gumulong na. Parang, yes, gawin na natin to. Huwag na tayong magpatumpik-tumpik pa. Gawin na yan, sugurin na yan, laban na yan, simulan na yan. Ngayon, meron kang gusto talagang itrabaho o meron kang gustong simulan, pero hindi siya magawa-gawa because ang daming harang. At dahil maraming harang because hindi mo binabago. Kaya sabi ni Spirit Guides, baguhin na yan, tanggalin na yan. Kaya siya lumabas in your
Ace of Wands is because parang kailangan mo daw ma-enlightened eh. Kailangan mo daw ma-enlightened sa mga bagay na dapat baguhin. Okay? Ito'y kailangan mong harapin, Scorpio. Hindi mo to pwedeng kailangang i-ignore, hindi mo to kailangang ipagsawalang bahala o ipagpasabukas pa. Things needs to change now habang maaga pa. Okay? Para maharap mo totally yung mga bagay na gusto mong tapusin, gusto mo nang simulan, gusto mo nang pagtrabahuhan, gusto mo nang i-create. So, paano daw mangyayari yan kung walang nagbabago sa sistema o walang nagbabago doon sa paraan mo? Definitely there, Scorpio, may isip mo to na parang, nga no, kailangan ko parang baguhin yun, kailangan ko parang tanggalin yun, mali pala yung approach ko, o mali pala yung nilalapitan ko, o mali pala yung estima ko sa bagay na to. So ngayon, things need to change. I'm hearing you have to be smart enough, Scorpio. You have to strategize. You have to make a different tactic. Panindigan mo to, gawin mo para magbago lahat for the better. Okay? King of Swords being clarified by the Eight of Cups. Yan. Ngayon, nasa bingit ka ng urong sulong ka, no? Gagawin ko ba? Iiwanan ko ba? O ipupush ko pa? Merong part sa'yo na parang iwanan ko na yan. Hindi na nag-work sa akin yan. Pero iniisip mo ba, aalis ka ba because magulo? Or aalis ka because nag-quit ka lang? There are things in your life that you need to answer, Scorpio, na parang, okay, aalis ba ako kasi naguguluhan lang ako? O mag-quit ako because nakikita ko na wala na patutunguhan? Because change is here. Meron ka daw mga bagay na pinanghahawakan na dapat mong i-let go o dapat mong i-separate ang sarili mo. With the Eight of Cups here, parang sukong-suko ka na talaga, no? So with the changes of your life, parang hindi mo na kayang harapin pa yung mga bagay na dapat responsibility mo moving forward. Pero dahil gulong-gulo ka nga, ang daming nagbabago, ang daming ang hirap-hirap, parang you're on the brink of losing the focus or losing the paninindigan. Pero ngayon, sabi ni Spirit Guide Scorpio, kumapit ka pa eh. Kumapit ka pa because this is something for the better naman eh. Parang ngayon magulo lang. Ngayon parang mahirap lang. Pero kung itatawid mo pa ito for the better, parang meron pa mapipiga dyan. Especially here in the area of what you need, waiting game. You're waiting for something at parating na siya. You just need to keep on fighting for this. Don't quit, okay? Don't quit. Meron pang patutunguhan ito. Kaya kung magulo man, meron mang dapat mabago, meron dapat matibag, pero kung may pinanghahawakan ka pa sa bagay na yan, panghawakan mo yun. Halimbawa, pangarap mo makagraduate ng engineering, pero ngayon daming magulo, daming gulo-gulo, daming nawawala sa buhay mo. Alam mo yung parang crumbling theory. Parang bago ka daw makapasok o makarating sa beautiful life or sa leveling up o sa makuha yung gift o new blessing, papasok ka daw muna sa crumbling phase. Yung parang unti-unti na uupos, nagkakaproblema sa trabaho, nagkakaproblema sa pera, nagkakaproblema sa bahay. Maraming problema here and there. Sunod-sunod yan. Crumbling phase daw yan. Ibig sabihin, unti-unting tinatanggal o unti-unting na-eliminate yung mga bagay na dapat ma-eliminate para pagpasok mo ng blessing, ayan na, handa mo na siyang harapin. Ngayon, may tinatanggal daw, okay? May tinatanggal sa life mo, preparing you for something big. Ito yung bagay na yun. Paparating na siya, Scorpio. So, don't give up. Don't waste the chance. Don't quit. Kasi may paparating na bago sa life mo, okay? Paparating na yung hinihintay mo, kaya huwag ka hihinto, okay? The Three of Wands being clarified by the Eight of Swords. Yes, ngayon, alisin mo sa isip mo na hindi mo kaya. Alisin mo sa isip mo na wala ng way, wala ng option, wala ng hope, that you feel like you're so helpless, okay? Alisin mo sa isip mo yan. Walang patutunguhan yan. Now is the right time for you to really tell yourself na kaya ko pa to. Meron pang patutunguhan to. Meron pang way out of this. Meron pang solusyon. Nakita ko na sa isip mo kasi parang you're thinking, wala na to. Paano? Patay, wala na. Di ko na alam gagawin ko. Lahat na ng potential outcome ginawa ko na. No. Hindi mo pa na gagawa lahat. That's what I'm hearing. Meron pang other options. Meron pang other ways to accomplish this. So ngayon, you are ready. You're waiting for something, kaya ilaban mo yan. Huwag ka mag-self-sabotage, Scorpio, okay? This time, huwag ka mag-self-sabotage. Huwag mong isipin na mahina ka, huwag mong ihinto, huwag mong ikaw mismo ang gawa ng paraan para mag-discarrel yung bagay na yan. Don't self-sabotage. Harapin mo yung bagay, wait for it. It will come to you, okay? In the area of what's affecting your current energy, you have the Four of Cups. Si Four of Cups, sila sabi dito na, oo nga, may hinahanap ka. Medyo magulo ang isip mo. Hindi ka na masaya sa mga bagay na meron ka, whether your love life, your career, your family life, your money.
Baka yung kaperahan mo, iniisip mo, hindi ka na masaya dyan. You want something more. You want something else. You want to elevate your life for the better. Oh, wait lang, Scorpio. Charge ko lang yung laptop natin kasi biglang nalobat. Baka maputol ang ating recording. Wait lang ha. Give me like 5 seconds, okay? Okay, I'm back. So sabi dito, Scorpio, sabi sa ng spirit cards mo, yes, you are fighting and trying to figure out something new in your life. Meron kang hinahanap, meron kang pinipilit kunin, o meron kang tinutumbok na bagay na please God, ipagkaloob mo na sa akin to because I'm not happy with all of this. Kaya ngayon tingnan mo naman, something is changing. Parang pinakinggan ka ni God eh. Pinakinggan ka ng spirit cards na okay, ito pala ang gusto mo. Okay, kung yan ang gusto mo, kailangan tanggalin ito. Kailangan may magbago. Kailangan may mag-reshuffle o may mag-shake sa life mo for you to be able to get this. Because now, in your life, hindi to darating kung nasa iyo pa rin to. So now, be open to something new. Embrace change in your life, Scorpio. At dapat malinaw sa isip mo to. At kaya mo siyang harapin with the Emperor card here na parang okay, ito ang gusto mo pala eh. So, dapat malinaw sa'yo kung ano to makakamit mo, kung ano to papasukin mo. Dapat buo sa loob mo, malinaw sa isip kung ano yung kakaharapin, malinaw sa isip kung ano yung dapat mong ibigay, dapat mong isurrender in order for you to get this. And be wise, be brave on approaching this. Okay, Scorpio? The Four of Cups rather, is being clarified by the Knight of Pentacles. Yes, ngayon, sabi ni Spirit Guides, do not rush. Okay? Itong mga bagay na gusto mo makamit, do not rush. Huwag mo madaliin. Pero sa ngayon, ang tabayanan yung paparating. Dapat daw kaakibat nito ay magplano ka din, Scorpio, okay? Because I'm hearing, ito ang ibigay sa'yo, this is something big. Matagal mo tong hinintay. Ano, Scorpio? Matagal mo tong hiniling, matagal mo tong minute sa buhay mo. Pero sabi ni Spirit Guides, ano yung kaakulang plano at action mo na kaya mong gawin in order for you na makuha to. Okay? So parang dapat daw tapatan mo eh. Tapatan mo ng plano, tapatan mo ng hakbang, yung blessing na ibibigay sa'yo. Halimbawa, bibigyan ka ni God ng pera panggawa ng bagong bahay. Okay? Andiyan na, matagal mo tong gusto. Bagong bahay, mapagawa na yung bahay mo sa farm, halimbawa, sa lupang binili mo. So, ano yung plano mo para matayo yan, para mabuo mo yan? So, make sure this time meron ka ukulang plano yung katapat ng blessing na ibibigay sa'yo para matapatan mo din siya at magawa mo siya na kapakipakinabang in your life. Okay? Tapatan mo yung blessing ng plan. Concrete plan, meticulous planning, pero huwag mo daw mamadaliin. Yan naman ang regalo sa iyo ni Knight of Pentacles. Eh. You don't rush. Don't make a quick movement. Pag-isipang mabuti, wala naman siguro nagmamadali sa'yo. So ngayon, pagplanuhan para pag dumating yung blessing na hinahanap mo, ay talagang mapanghawakan mo siya with a very meticulous at saka konkretong plan of action sa buhay mo. Okay? In the area of your near future, you have the Empress card. Empress card, yes, the creation is here. Kung ano yung binubuo mo, pinapangarap mo makuha, eto siya. Makukuha mo siya in the near future. Matagal mo tong binuo, matagal mo tong pinagsumikapan, matagal mo tong inaral na makuha. For some of you, pinilahan mo to, ginastusan, ano? And for some, talagang kinatakutan mo din because you understand na things need to change in order for you to get this. Halimbawa, if you're planning to get married, alam mo na kailangan may dapat kang buuin, may dapat kang iwan, may dapat kang pag-ipunan, at pa nag-iipon ka, kailangan mong kumayod ng kumayod. So, things need to change in your setup para maabot mo yung marriage na pinapangarap mo dito. For some, kung halimbawa, you're planning to get baby, ganyan, magbuntis na, mga anak na, ngayon alam mo na may mga dapat na baguhin sa setup ng family, sa money mo, sa kapirahan nyo, sa ipon nyo. So, I know that meron ka mga bagay na hinanda mo na para lang maabot to, para makamit tong creation na to, kung naman po tong binubuo mo, Scorpio, sa life mo this time. And in the near future, magkaroon ka na ng peace in your heart because makukuha mo siya. Okay? Mapapanganak itong blessing na to, itong kine-create mo na to for your life. It's just that, Scorpio, kailangan mo munang harapin to. Okay? Kailangan mo tong lagpasan to para makuha mo tong Empress card na to, tong creation card mo na to. And I'm hearing you'll be very, very happy in the near future. Solve na lahat. Parang feeling mo, yes, I'm on the top of my game. I'm acquiring things for myself. Very, very accomplished ka. Parang ito'y talagang pride and glory mo to eh. Parang tuwang-tuwa ka, pinagmamalaki mo to sa maraming tao.
So ngayon, ilaan mo yung sakripisyo mo sa mga bagay na dapat magbago para makuha mo to, okay? The Empress card's being clarified by the Four of Wands. Yes. Stability is here. Itong kinreate mo, na hinintay mo mabuo, hinintay mo maipanganak, hinintay mo talagang mapisa at talagang pinagtiyagaan mo, tinan mo naman ang dulot sa'yo. Four of Wands, stability for you and your family. Nakita ko pera ang kapalit nito. Talagang bagong bahay, bagong lupa, bagong negosyo, bagong trabahong solid na makapag-ipon ka na, meron ka ng solid na kikitain buwan-buwan, di ka na mag-iisip saan ka kukuha every month. Ngayon, talagang sobrang saya mo and your family. Narating mo yung threshold, narating mo yung milestone, narating mo yung finish line. Okay? So, congratulations. Creation, what you're building is here, giving you the stability and foundation for your life moving forward. Congratulations, Scorpio. In the area of your challenge this week, you have June 16 to 22, King of Pentacles. Dito, parang sabi ni Spirit Guides, ang challenge sa'yo is focus. Okay, Scorpio? Focus on what you want to create. Ngayon, parang sinasabi ito, maging practical ka rin daw. Parang get out of your traditional approach, kasi si King of Pentacles very traditional siya sa mga bagay na gusto niya. Ito lang gagawin ko, ito lang solusyon ko, ito lang naisip kong paraan kasi ito yung sistema before, ito yung traditional na paraan. Pero sabi ni Spirit Guides, dapat daw handa kang kumawala sa traditional na paraan para ma-approach yan. Okay? Because I'm seeing here, sa dulot ng pagbabago, parang sabi ni Spirit Guides, kailangan din magbago yung paraan mo. Kung paano mo asikasuhin, kung paano mo itatayo, kung paano mo kakausapin, kung paano mo gagawin yung sistema. Kailangan daw things are being done in an innovative way. Parang new fashion. Sabi ni Spirit Guides, hindi na daw uubra yung dati. So with the King of Pentacles here, kailangan mo daw mag-isip ng mga bagong pakulo. Okay, Scorpio, para maabot mo yung changes that you need in the approach of what you want. Ngayon, sinasabi ng Spirit Guides, kaakibat ng pagkawala mo sa practical approach, sa traditional approach, be practical pa rin. Ibig sabihin, yung kaya mo pa rin gawin. Okay? Kung magka-come out ka of your shell, kung magka-come out ka of your traditional approach, coming out of the box, kailangan daw practical pa rin. Meaning, you can do it, approachable, attainable, doable in your part. Okay? Maging sigurista ka pa rin. Kasi baka mamaya, you're getting out of the box, pero sobrang superficial naman or sobrang grandioso naman na parang hindi mo na kayang gawin. So make sure doable pa rin siya and approachable pa rin on your part, pero kakaiba pa rin. Okay? The King of Pentacles being clarified by the Knight of Swords. Yes. Ngayon, huwag kang panghinaan ng loob, ha? Ilaban mo pa rin to, sugod mo pa rin. I'm hearing na parang huwag ka daw padalos-dalos, okay? Huwag padalos-dalos, huwag magmamadali. Dalawang beses lumabas yung message sa'yo, Scorpio, na this time huwag ka magmamadali. Things are still adjusting in your life. Meron pa rin mga changes dala ng Tower card here, kaya hayaan mo daw muna mag-die down ang mga bagay-bagay, maging kalmado muna ang lahat bago ka umaksyon at bago ka magkaroon ng concrete plan, okay? Ngayon, maging practical ka muna. Kung ano lang yung kaya, huwag ka muna gumastos sa malaki, huwag ka muna magplano ng sobrang laki, huwag ka muna umaksyon ng sobrang effort, okay? Yung kaya mo lang this time, let muna mag-simmer o mag-simmer down yung changes sa buhay mo and huwag ka magmamadali, okay? In the area of your fortune, you have the Two of Cups. Yes, ang sagot kung may tanong ka about job, yes. Contract is here. Yes is here. Kung meron kang ka-negotiation na tao na client-based itong negosyo mo o trabaho mo, yes. Makukuha mo na yung matamis yung oo. Kung sa trabaho to, yes, ikaw matatanggap. Contract is here. Agreement is here. Pipirmahan na yan. And ito yung magbabago sa buhay mo moving forward. Okay? Everything is changing now once maaprobahan ito. So kung meron kang pinapa-aprobahan na project, meron kang pinapa-aprobahan at hinihintay na approval or go signal, the answer is yes. Ito yung yes for you. Okay? The Two of Cups being clarified by
The Temperance card, yes, napakaganda. Merong nagbunga na. Because Temperance card is alchemy card. Marami kang tinrabaho in the past, gawa-gawa, lilok-lilok, mold. Marami kang ginugol na pagod dito. Nagtiyaga ka dito, Scorpio. Kitang-kita ko. Nagtiyaga ka sa trabaho na to, sa plan na to, sa goal na to, sa kontrata na ito, o sa agreement na to, sa negotiation na to. Nagtiyaga ka na sobra dito. And ito, magubunga na siya. The end of the negotiation, the end of the process is here, at ang sagot ay yes. Makukuha mo yung magandang bunga nito. Kung trabaho yan na matagal mong pinilahan, going abroad or going somewhere, ayan na, maganda ang resulta niyan for you. The answer is yes. Okay? In the area of your divine advice, you have the Strength card here. Strength card, sabi niya, magpakatatag ka this time. Okay? Especially sa mga pagbabago sa buhay mo. Ito ang time na huwag kang susuko, huwag kang panghinaan ng loob. Fight. Focus on your goal, focus on your dream, ilaban mo yan. Kung may mga nangyayari here and there in your life, parang test lang daw ito. Okay, Scorpio, tinetest ka lang ng iyong kapalaran this time on how far you will go. And ano yung hangganan na limitasyon mo. Ngayon, mas makikilala mo ang sarili mo moving forward, kung gaano ka katatag, ano pa yung skill set mo na hindi mo akalaing meron ka pala, yung tatag mo ng relasyon mo kay God, tatag mo ng relasyon mo with a lot of people in your life, your core people, your core family, your core friends, yan, kapitan mo sila and have the strength and tibay na loob na kayanin ang pagbabago, okay? The strength cards being clarified by the Ten of Wands. Yes, ngayon mabigat, ngayon mahirap, ngayon parang pasan-pasan mo ang lahat. Pero, dahil sa tibay ng loob mo, dahil sa passion mo, dahil sa love mo for what you're trying to do, kakayanin mo to at malapit nang matapos ang hardship. Okay, Scorpio? Tatag lang, kakayanin mo yan, okay? Ang outcome mo, ano kaya yan? Pag-usapan natin later. But first, let's have additional messages from a divine. Ano pa yung karagdagan nilang payo sa'yo na makakatulong sa'yo this week, na magpapataas sa'yo ng iyong moral o kaya magpapataas sa'yo ng clarity of the mind para alam mo yung gagawin mo, okay? Change for the better naman ang kakaharapin mo, okay? Another, first message, you have pineapple, reconciliation. Meron daw pagbabate sa life mo with someone else. Merong reunion o merong parang lahat ng away before magiging maayos na, kaya naman may changing sa relationship nyo ngayon para mauunawaan mo na siya, mauunawaan ka rin niya, magkakaroon na ng clarity here, especially with the Ace of Swords. Ito ay card of communication, card of clarity. Kaya kung may away ngayon, magbabati na kayo, magiging okay na ang lahat. Magkakaroon ka na ng tapang para harapin siya, tapang para i-admit din siguro kung nagkamali ka, o i-admit na yung parang patawad niya, okay? Another message of Owl, good advice from a wise person. Makakaroon ka daw ng tao sa buhay mo na papayuhan ka, at yung payo na yun ay makakatulong sa iyo moving forward. Another message, you have Chairfield, someone new is entering your life. O like I've said, may mga changes, may mga mawawala, may matatanggal, pero may papasok daw sa buhay mo na importanteng tao na magbibigay buhay sa bagong buhay mo moving forward. Another message, you have Jug, light-hearted, carefree time. O pagkatapos ng changes in your life, magkakaroon ka na daw ng pagluwag ng kalooban. Parang carefree, happy time for you, okay? Another message, you have Wheel, indecisiveness, allowing your life to ramble aimlessly. Like I've said here, dahil sa sobrang pagod mo, sobrang tatag, ang dami nagbabago, baka mawalan ka ng focus, kaya payo talaga sa'yo ng spirit guides mo. Focus lang, dapat may aim ka pa rin. Nakafocus ka sa goal mo, okay? Another message from your angel guides and spirit guides, basahin natin for you. First, you have tent, a temporary situation. Yes, itong change na to, itong mga problema na to, temporary lang daw yan. Malalagpasan mo pa rin yan, at saka gagaan din ang lahat. Change for the better ito. New day has come, okay? Another message, you have target, a goal-oriented person. Yes, ngayon kung feeling mo walang direksyon, kailangan mo pa rin panghawakan na, okay, ito yung target ko, ito yung maabot ko no matter what. Hindi ako hihinto, hindi ako titigil, kahit anong mangyari, kahit anong magbago, yung target ko, yun pa rin ang target ko, okay? Another message, you have heart, love, deep affection, and caring. Ito, paaralin mo daw this time yung puso mo, yung pag-ibig mo, sino yung mga taong mahal mo, sila magiging fuel mo o gasolina mo para lumaban pa rin moving forward, okay? Another message, you have hat, you will be playing a different role. O after that changes, baka makalipat ka sa bagong trabaho, magkaroon ka ng bagong posisyon kasi na may nagbago sa job, leveling up ka na, o kaya ngayon from dati gusto maging, kung dati 10 years ka bigang employee, ngayon gusto mo na mag-change, magkakaroon ka na ng sarili mong negosyo, kaya magkakaroon ka ng bagong role sa buhay mo, okay?
Another message, you have dalawa, kunin natin. You have dog close up, pleasure with a close friend. Ito yung pagkakataon talagang makipaghalubilo ka sa mga close friends mo para tumaas ang moral mo, tumaas ang kumpiyansa mo sa sarili mo at kayanan mo moving forward. Another message, you have flowers, happiness. Yes, happiness is here after the change, after the tower moment, may happiness kang darating. Like I've said naman, mabilis lang to eh. Mabilis lang tong tower moment mo, dadaan lang yan. Kaya lalagpasan mo lang yan, okay? Bigyan kita ng additional guidepost o gabay na makakatulong sa iyo para makapag-focus ka this week, Scorpio, okay? Unang-una, we have growth. Yes, kasabay ng changes, merong growth sa iyo. Yabong ng iyong buhay, ng iyong pananaw, ng iyong tibay ng loob, ng iyong kaperahan, may tutubo dyan at may aandar sa buhay mo. Another message, grief. Yes, may mga bagay kang parang pinagsisihan o kaya pinagdusahan o kaya iniyakan, pero yung panahon para ibangon mo ang sarili mo. Okay, Scorpio? Another message of discipline. Yes, sa pagbabago ng buhay mo, kailangan mo disiplina. Tatag na loob, disiplina na kakayanin mo, magagawa mo pa rin. Tatlong bagay, growth, pag-andar, pag-abante ng buhay, grief. Kung iiyak mo, go. Damdamin mo, pero kailangan mo pa rin bumangon at magkaroon ka ng disiplina para kayanin pa rin moving forward. Okay? Ang outcome mo, Scorpio, pag-usapan natin, pero unang-una, meron tayong isang tanong, isang sagot portion later. Kaya pagkatapos ito, wag ka mo nang umalis. Ihanda mo na yung question mo, okay? Ang outcome mo this week, you have, wow, 7 of Cups. Doors are opening up for you. Dahil may nagbago, dahil may natanggal, dahil may nag-change sa isip mo, sa pananaw mo, sa mga bagay na alam mo, dapat ko palang iwan to. Ayan, may mga doors na nagbukas sa'yo. May mga pintong akala mo sarado before, ayan, nagbukas na para sa'yo. Ako dati akala mo imposible lang. Ito, bukas palad na silang nakahantad sa'yo at ikaw na lang mamimili, okay ba ako dyan? Ito bang gusto ko? Marami ng option for you, kaya ikaw, hawakbang ka na. Since merong mag-yes sa'yo na bagong contract, bagong trabaho, new era of your life, yes, he is here, developing something, success is here. Talaga magkakaroon ka na ng opportunity, a level of your life kung saan pwede ka na makapunta kung saan mo gusto. Yung dati yung mga pangarap lang, ngayon makukuha mo na siya in your reality. Congratulations, okay? The 7 of Cups being clarified by the Chariot card. Wow, yes. Chariot, charging forward, pag-abante, paglusong. May aandar na daw, patungo ka na sa success. Okay, Scorpio? These doors are opening up for you, kaya larga ka na. Isugod mo to. Paabante ka na, paandar ka na, pataas ka na, o rising up ka na. Yan ang itatitle ko dito, rising up. Kaya i-accept mo yung changes in your life because doors are opening up at talagang patungo ka na sa katiwasayan ng buhay mo. Wow, this is really a beautiful, beautiful time for you. Yan po ang June 16 to 22 reading mo, Scorpio, ha? So this time, ihanda mo na ang iyong one question, isang tanong, isang sagot for me. Alisin mo sa isip mo yung ibang bagay, Scorpio, ha? At mag-focus ka dyan sa one question mo. Close your eyes, meditate, prepare that one question. Spirit guides, ibigay mo kay Scorpio ang kasagutan sa one question niya para malinawan si Scorpio sa tanong niya this time. Okay, kukunin ko 1, 2, and then we have 2 angel guides, angel whisper answer this time para ibigay sa iyo additional message from your angel guides. Okay? Magkatulong ngayon ang iyong spirit guides and angel guides. You have 1 and you have 2. Okay? Ano ito? Handa ka na ba sa question mo, Scorpio? You have 1, 4 of Cups, and you have the Ace of Pentacles. Okay, another message, you have a year from now and success. Wow, nakita ko rito na kung ngayon, Scorpio, pakiramdam mo wala. Pakiramdam mo yung blessing ay hindi dumarating. Asahan mo na darating na siya with the 4 of Cups. Mahahanap mo na. Okay, mahanap mo na yung bagay na matagal mong minimithi. Kung ngayon pakiramdam parang salat na salat, parang hindi ko makuha, parang walang opportunity for me, parang hindi nagbibigay, parang wala akong mahanap na pintong nagbubukas for me, or walang blessing o walang daan for me, walang helping hand, walang pinto akong makita, walang kalinawan, ganyan. Pero ito naman, with the 4 of Cups, parating na siya. Yung bagay na minimithi mo, parating na siya. Accept this. Ang timeline mo, a year from now, sabihin ngayon hanggang next year, ito yung timeline sa pagitan nun, makukuha mo siya, and then success is yours. Congratulations. Yung sagot sa tanong mo, yes, makakamit mo yan, kung ano man po yan. Ngayon, magkaroon ka ng enormous patience, Scorpio, to wait for this to come. Kasi sa ngayon wala pa siya, hinahangad mo pa lang siya this time. Makukuha mo pa lang siya, parang ngayon hindi pa. So,
hintayin mo a year from now, success is yours, makakamit mo pa rin siya. Okay, Scorpio? So hopefully, nasagot natin yung isang tanong, isang sagot mo portion mo this time. Sa po kayo nakaresonate, sa po kayo nakarelate, comment down below and I'll be reading your messages. Thank you again, Scorpio, for tuning in hanggang dulo. This has been James for James Taro PH. God bless everybody.